Sa nakaraang chapter ay nagawa ni Aki Hayakawa na putulin ng kamay ni Rise para mabitawan si Denji. Ngayong chapter 49 to 50 ay lalong umiinit ang kaganapan dahil sumali na si Aki Hayakawa at ang Typhoon Devil sa laban, kaya hindi ko na patatagalin pa at sisimulan ko na ang video. Makikita nga natin na naghahanda na si Aki sa pangalawang pag-atake pero napapansin niyang kinakabahan siya dito dahil ginagamit niya ang kanyang mata para makita ang glimpse ng future para labanan si Rise at sinisigurado niyang tama at efficient ang kanyang mga movements dahil pag nagkamali siya ay buhay niya magiging kapalit. Sinabi niya nga dito na nakikita niya ang future pero ahead lang ng ilang segundo ang nakikita niya at kahit nakikita niya yon ay hindi ibig sabihin kayang mag-react ng katawan niya sa tamang oras. Mapapansin ngang dire-diretso ang pag-atake na ginagawa ni Rise kay Aki Hayakawa pero nailagan niya nga ito dahil pinipili niya ang best possible movements para mailagan ang pag-atake ni Rise. Nang tinransform naman ni Rise ang kanyang kamay para maging isang missile at pinasabog si Aki Hayakawa. Sa sobrang lakas nga ng pagsabog ay nadamay at tumasik ang mga kotse sa paligid nito. Pero sa sumunod na panel ay makikita nga nating sinagip ni Violence si Aki mula sa malakas na pag-atake ni Rise at nagsorry nga ito kay Aki dahil nauli siya ng pagdating. Sa unang pagkakataon nga ay sinabi ni Aki Hayakawa na ito ang unang beses na gusto niya makipagkaibigan sa isang devil. Nang bigla namang humingi ng timeout si Rise dahil anemic daw siya at nakaubad pa. Nadagdag niya pa rito ay 2-1 ang labanan at hindi nga raw ito patas. Sinabi naman ni Violence na totoo nga daw yun at tinanong si Aki Hayakawa na kung bibigyan daw ba nila ito ng handicap. Na sinabi naman ni Aki na hindi pwede. Nang bigla naman dumating si Typhoon Devil para tulungan si Rise sa laban. At sa sumunod na panel ay makikita nga natin si Aki at Violence na nagulat sa pagdating ni Typhoon Devil. At napasabi pa si Violence nang hindi nga raw ito patas. At mapapansin nga natin si Angel na nakatingin sa isang babaeng malapit ng mamatay nang nilapitan niya naman ito at hinawakan ng kamay sabay hinalikan. At sinabing huwag raw mag-alala dahil mapupunta nga raw ito sa langit at humingi ito ng patawad dahil kukunin niya ang dugo nito. Makikita nga natin binuhat niya to at dinala kay Denji para ipainom ang dugo ng babae. At ang kaninang Denji na halos malapit na mamatay, ngayon ay fully function na dahil nakapag-regenerate na siya. At pinuri nga ito ni Beam dahil ang mga ordinary devil ay namamatay na sa ganong kalagayan. At iba nga daw si Denji. Nang sinabi naman ni Angel na ang girlfriend daw ni Denji ay masyado ng maraming napapatay na tao. At kapag pinabayaan niya pa ito ay mas dadami pa ang mga taong mapapahamak at mamamatay. Kaya pinapili niya ito kung hahayaan niya ba na patayin siya nito para hindi na dumami pa ang casualty o siya mismo ang papatay dito. At sumagot naman si Denji na napakadali naman daw ng pagpipilian kung siya ang tatanungin. Pero si Rise nga raw ay napakalakas na individual. Nang sinabi naman ni Angel na napakarami nga raw ng nalalaman ni Beam sa Chainsaw Devil at kailangan niya sabihin lahat ng nalalaman niya kung gusto niya pang mabuhay. Ipinaliwanag naman ni Beam na si Lord Chainsaw ay sobrang bilis kumilos pero kapag gumagalaw ito ay hindi lang pa ang ginagamit nito dahil ginagamit nito ang chain na nasa Chainsaw na parang sa Spider-Man. At sinabi naman ni Denji na si Katana naman ay mabilis na gumagalaw dahil sa kanyang flash sword draw at si Rise naman ay nakakagalaw ng mabilis dahil sa explosion na ginagawa nito. Nadagdag niya pa rito na kailangan niyang gamitin ng maayos ang kanyang kapangyarihan para magkaroon din siya ng mabilis na movements. At kitang-kita nga natin ang suporta ni Beam sa kanya. At dagdag pa dito ni Denji na naiintindihan na nga raw niya ang sinasabi ni Beam at gagawin niya nga ito sa tamang paraan. Nang pinagtatransform naman ni Denji si Beam para maging isang shark at sa sumunod na paina ay makikita nga natin si Beam at si Denji na mukhang hindi nag-function ng mabuti ang negative 100 IQ niya. Nang sinabi naman ni Denji na sasakyan niya si Beam na parang isang kabayo pero hindi nga raw ganito ang ibig sabihin ni Beam. Na sinabi naman ni Angel na parang hindi naman ganyan ang ipinaliwanag at ibig sabihin ni Beam. Pero ganito nga daw ang tamang sagot at sumang-ayon naman si Beam. Nang nagsimula naman ng kumilos ang dalawa para labanan si Rise at nakita nga siya dito ni Aki Hayakawa at tinawanan naman siya ni Rise sa kanyang katarantaduhan. At sinabi niya kay Denji na pagsisisihan niyang nakapag-revive pa siya at makikita nga natin ang Typhoon Devil na papasugod na sa kanilang dalawa. Sa sumunod na pahina ay makikita natin kung gaano kalakas ang distraction na nagaganap sa labanan nilang apat at mapapansing tinatangay ng hangin si Aki at Angel at sinabi ni Aki na humawak sa Angel Devil sa kahit anong mahawakan para hindi
matangay at madami sa laban. At ang laban nga raw na ito ay labanan ng mga halimaw, kaya panonoodin na lang ni Violence ang mga kaganapan. Makikita nga natin na naiilagan ni Denji ang explosion na ginagawa ni Rise at sinabi niya dito na hindi marunong umasinta si Rise at sinabi naman ni Rise na parang isang ipis si Denji na hindi mamatay-matay. Nang bigla namang inatake ni Typhoon ng dalawa at nagawa nga makailag ni Beam. At pinutol naman ni Denji ang kanang paa ni Rise at sinabing sayang ang napakagandang paa nito. Nang dumura naman si Typhoon Devil ng dugo para kay Rise at makikita nga nating nag-regenerate ang naputol na paa niya kanina at hindi nga maganda ang nangyayari para kila Denji. At mapapansin nga natin si Aki at Angel na tinatangay pa rin na sobrang lakas na hangin. Nang sa sumunod na panel ay tuluyan ng tinangay si Angel ng hangin pero nagawa ngang hawakan ni Aki si Angel at sinabing kumapit sa kahit ano. Pero hindi nga daw pwede dahil si Aki lang ang option niya na pwedeng kapitan. Nang nahihirapan naman na si Aki na hawakan si Angel Devil ay sinabi naman neto na ayos lang daw kahit bitawan na siya neto. At kung mamamatay nga raw siya ngayon ay ayos lang yon dahil ibig sabihin lang nun na ngayon ang oras niya para mamatay. Kaya okay lang daw dahil matagal na nga daw siyang handang mamatay. Nang binitawan na nga siya dito ni Aki Hayakawa at nagkaroon naman ng flashback si Angel Devil. Pero binitawan lang pala ni Aki ang damit ni Angel at pagkatapos noon ay hinawakan niya ang kamay neto na ikinagulat ni Angel at sinabing bakit niya hinawakan ang kamay neto at gusto na ba netong mamatay. Para sa mga hindi nakakalam ay kapag hinawakan ni Angel ang isang buhay na bagay ay automatic na mahihigop neto ang lifespan ng isang living thing. Sinabi naman ni Aki na hindi niya gustong mamatay at tinanong kung ilan ang naibawas sa kanyang lifespan na sinabi naman ni Angel na 2 buwan. Dagdag pa dito ni Aki na kung gustong mamatay ni Angel ay gawin niya ito sa malayong lugar kung saan hindi niya makikita dahil ayaw niya na nga nakakita ng mga taong namamatay sa harap niya. Balik na nga sa labanan nila Denji at Typhoon Devil at makikita nga natin kinakawawa ni Denji ang Typhoon Devil at sinabi niya dito na sobrang dali nga lang ng ginagawa niya dahil ang kailangan niya lang gawin ay iwas-iwas ang kanyang chainsaw na parang isang tanga. Sa sumunod na panel ay mapapansin natin hindi na kinaya ng Typhoon Devil ang ginagawa ni Denji. At pagkatapos nun ay hinanap niya si Rise nang bigla namang sumulpot ito sa itaas at sinipa si Denji na may kasamang explosion at makikitang tinamaan nga sila neto. Pagbagsak ni Beam ay lumabas si Denji sa bunganga neto na iniligtas niya pala si Denji at nagpasalamat ito kay Beam. Na lumapit naman si Rise kay Denji at sinabing sumuko na ito pero hindi naman sumang-ayon dito si Denji at naghanda na nga ang dalawa para sa round 4 nila at dito na natatapos ang chapter 49 at 50.